Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Biring Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid ng pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae, ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niyan ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo'y iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at ihandog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi mo na niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan, sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Halina ng mga bansa, mga alagad iyong iadiyak, manunubos patawarin mo, kaming nagkasala sa'yo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo.
sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Karamihan siguro gusto maging dakila, gusto maging sikat, gusto maging kilala. Pero yung gusto makilala ng lahat, yung sarili nating pangalan, yung sarili nating mukha, ikaw ay maging famous. Pero kung titignan din natin sa buhay natin bilang isang tao, alam natin ang kasikatan ay lumilipas. Yung sikat noon, malilimutan ngayon. Yung dating kilala ng lahat, darating ang panahon, dinadaanan ka na lang. Yung viral noon, nabaon na sa limot. Naalala mo ba sino yung viral noong January? Ako, di ko na maalala, di ba? Pero noong January, siya ang pinag-uusapan yung mga viral, o yung noong February, noong March, hindi ko na nga maalala ngayon. Kung ganun natin titignan yung buhay natin, na may kabuluhan, kung ikaw ay sikat, kilala, maganda siguro na sa buhay natin bilang Kristiyano na tignan, is that the meaning of my faith? Is that the meaning of my life? To become popular? To become well-known? Naalala ko ho, may mga kasama ho ako, at sila ho ay nagkikwentuhan, at sila ay may edad na ho sa akin. At dumating sa punto ho na out of place na ho ako. Dahil ang pinag-uusapan ho nila ay artista. At sinabi nila sa akin, Father, kilala mo ba sila ganito, si ganyan? Sabi ko, hindi na hindi. Hindi ko nga ho alam anong itsura niya eh. At sabi sa akin, Father, sikat na sikat yan. Nung 70s, Father. Sabi ko, in 1988 ako pinanganak. Hindi ko na ho naabutan yan. Hindi ko na ho sila kilala. At gano'n naman ang buhay, hindi ba? We will be forgotten. Yung kadakilaan at kasikatan, tila ang mga ilaw ay mawawala. Kung ang hinahanap natin ay yung kasikatan na binibigay ng mundo. Yung kasikatan na pamantayan ng mundo ngayon. Magandang maalala sa ating unang pagbasa, sinabi ni Propeta Mikas, ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka, sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Kung titignan naman natin ang mapa, ang Bethlehem ay isang maliit na bayan. Para sa iba, hindi kilala, insignificant. Yung pag sinabi mo, taga dito ako, ang sasagot sa'yo, saan yun? Pero, what will make Bethlehem great is because of the name of the Lord. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon ng kanyang Diyos. Kaya yung kadakilaan niya sa pagtaglay niya ng pangalan ng Diyos.
At tayo bilang mga Kristiyano, sana ang naisin nating kadakilaan ay hindi yung kadakilaan na sikat ka, kundi tayo ay nagiging dakila sa mata ng Diyos dahil taglay natin ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos ang itinataas natin. Ang pangalan ng Diyos ang ipinapakilala natin. Hindi para gumawa ng sariling pangalan, kundi para ipakilala at ipahayag ang pangalan ng Diyos. At paano natin gagawin ito? May kita natin sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo na ang pagtaglay natin ng pangalan ng Diyos ay sa pagiging katulad ni Jesus, ang Diyos na nagkatawan tao. At sinabi sa atin ang ating ikalawang pagbasa na si Jesus ipinakita ang kadakilaan sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili. At hindi ba ito naman ang sinasabi ni Jesus? Na ang nais maging dakila sa kaharian ng Diyos ay dapat maging alipin at lingkod ng lahat. Hindi ba ang buhay ni Jesus, sinasabi niya, naparito ako hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod at iaalay ang buhay ko para sa kaligtasan ng lahat. Si Jesus, pinakita sa atin ang paraan ng paglilingkod. Iniisip kasi natin na yung dakila at sikat, siya yung pinaglilingkuran. Siya yung maraming tagabitbit ng gamit. Siya yung isang palakpak lang, may mag-aabot na ng basong tubig sa kanya. Iniisip natin, ay, yun, sikat yan. Bakit? May PA siya. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, ang kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay ang pagiging lingkod ng lahat. At pinakita sa atin ni Jesus ang daan na iyon. Taglay ang pangalan ng Panginoon, niyayakap ang buhay, paglilingkod. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. At ang tagpong ito, si Elizabeth na napuspos ng Espiritu Santo, sinabi kay Maria, sino ako para dalawin ang ina ng aking Panginoon? She realizes her unworthiness. That's why she can recognize every blessing in her life. Minsan kasi, pwede tayo maging entitled eh. Inisip natin, gusto ko dito, bigay mo sa akin to. Pero hindi tayo lumalago sa pagpapakumbaba. Teka. Kung iniisip natin ay pagiging mataas, teka. Pagiging katulad ba ni Jesus yan? Kung yung hinahangad mo magkaroon ng posisyon para ikay maging sikat at ikay boss, teka. Yan ba ang nais ni Jesus para sa iyo? Naalala ko ho, may isa hong nagsimba sa isang parokya at gusto niyang umupo sa harapan. At inaaway niya ho yung usher. Sabi niya, diyan ako uupo sa harapan. At sabi nung usher, ay may nakaupo na nga ho. Bakit pa aalisin niyo po yung nakaupo? Sabi, hindi, isiksik mo ko diyan. At sinabi nung usher, ayaw niyo ho dito na lang. Makakaupo naman ho kayo. Sabi nung babae, bakit? Gusto ko sa harapan eh. Lektor ako sa parokya namin eh. Doon ako sa harapan. Yung usher, hindi ko alam kung marunong sumagot o pilosopo, ang sinabi niya ho doon sa nagpupumilit,
doon ka sa inyo magsimba. Gusto mo pala sa harapan eh. Kung dito ho kayo magsisimba, pwede naman ho kayong maupo dito. May nakaupo na dyan sa gusto mo. Minsan, bilang Kristiyano, baka entitled na rin tayo. Na kahit sa harapan ng Diyos, sinasabi, Lord, bigay mo sa akin to. Ito gusto ko. Tapos pag hindi binigay sa'yo ni Lord, sinabi ni Lord sa'yo, wait lang, nagtatampo ka kay Lord. Si Elizabeth pinakita sa atin ang pagiging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. At ang taong mapagpakumbaba to realize our unworthiness for us to see every blessing that will come into our lives. To realize our unworthiness and to rely more on God. At ito ang pakikipagtagpo ni Maria at ni Elizabeth. They realized their unworthiness. They realize and know how small they are in the face of God. And when blessing comes into their lives, they know it is from God. And they know what comes from God is always a gift. Kaya sa paglalakbay nating ito ng mga simbang gabi, tayo ay nasa ika-6, ika-8, konti na lang. Kadalasan yung bandang dulo, doon na yun hindi na nagigising, dahil napapagod na sa kakapuyat. Pero let us endure until the end. Let us endure until the end of our sacrifices, of our journey. At sana sa paglalakbay natin, ang naisin natin ay tanggapin ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa atin. Hayaan natin na ang salita ng Diyos ang humubog sa buhay natin. At ang hamon sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, ang kadakilaan ay sa pagiging maliit. Pagtaglay ng pangalan ng Panginoon. At ang tao nagtataglay ng Panginoon, tinutularan ang halimbawa ni Jesus ng pagiging mapagpakumbaba at handang maglingkod. Nagpagiging pagpakumbaba at umaasa sa biyaya at grasya ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nananaog sa niroroonan ng mga yumao, ay may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, pagkabuhay na muli ng kamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ng manunubos sa aming puso't kalooban. Buong puso naming hinihiling, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama,
dinggin mo ang iyong bayan. Ibahagi nawa ng simbahan ang makadiyos na galak sa sangkatauhan sa mga nagdadalamhati, may sakit, matatanda, at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging laging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Mamulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing huwaran naman ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan upang tulad ni Maria mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang pagawasbas ay pasalamatan din po natin ang mga nag-alay sa misang ito, ang Ladies Auxiliary. Palakpakan po natin sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming malwalating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.